So mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos ang maging paghahabol sa iyo ng isang lalaki. Yes mga kamamay, kung gusto nyo na kayo naman ang suyuin ng isang lalaki, kayo naman ang laging tawagan ng lalaki, kayo lagi ang kulitin sa text, kayo lagi ang hanapan ng oras, sa madaling sabi, kayo naman ang hahabulin ng isang lalaki, gawin mo yung mga bagay na sasabihin ko sa iyo. Sigurado ako mga kamamay, right after na i-apply mo to sa inyong mga buhay pag-ibig, malamang sa malamang, ikaw na ngayon ang may hawak ng alas. Ikaw na ngayon ang hahabulin ng isang lalaki. Pero bago natin ito simulang pag-usapan, isa lang ang hinihiling ko palagi sa inyo. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka na rin dito kung may katanungan ka o kung may gusto kong ipatopic next video. So mga kamamay, huwag natin ito masyadong patagalin at simulan na po agad natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki? So number 1, matutong mahalin muna ang sarili. Yes mga kamamay, lagi niyo pong uunahing mahalin ng inyong sarili kasi darating ang panahon na kapag hindi niyo yan minahal, mapapansin niyo mauubos ng inyong sarili sa paghahabol sa ibang mga tao at sa paghahabol sa isang lalaki. Yung tipong lahat na lamang okay sa inyo. Yung halos lahat na lamang, kahit sinasaktan ka, okay lang sa iyo. Yung tipong kahit niloloko ka na, okay lang sa iyo. Wala ka ng pagmamahal sa sarili mo. Hindi mo kayang lumayo. Hindi mo kayang mag-no contact rule kung nafe-feel mo na niloloko ka na, pinagtataksilan ka na, sinasaktan ka na. Kung napapadalas na mga kamamay, yung paggawa ng kasalanan sa inyo ng isang lalaki, please, magbigay kayo ng pagrespeto at pagmamahal. Unahin ng sarili sa mga ganyang bagay para muling tumaas ang value mo pagdating sa isang lalaki. Kamamay, hindi ba mas mamahalin ako ng isang lalaki kapag pinakitaan ko siya ng maganda, kapag tinanggap ko lahat ng kanyang mga maling ginagawa? Di ba iisipin niya na mag-stay sa akin kasi wala na siyang makikitang kasing bait ko? Oo kamamay, mabait ka, walang problema dyan. Kaso ang problema nasa lalaki eh. Pag naging mas mabait ka sa kanya, pag naging martir ka sa kanya, pasensya na sa word pag naging marupok ka sa kanya, pag naghahabol ka palagi sa kanya, malamang sa malamang, hindi ka niya hahabulin. Ikaw lagi maghahabol dyan. Tingnan niyo yung aso. Pag tumakbo siya, hinahabol po ninyo. At kayo yung aso. Ganun din pagdating sa pag-ibig. Pag hindi ka humabol doon sa hinahabol mo, hindi na rin siya tatakbo. Kasi hindi mo siya hinahabol eh. Ganun din sa pag-ibig mga kamamay, tigilan niyo ang paghahabol. Tigilan niyo ang pagiging martir at pagiging marupok. Unahin niyo ang sarili ninyo, mahalin ninyo ang inyong sarili. Pag inuna niyo ang inyong sarili mga kamamay, sigurado ako, kayo ang hahabulin ng isang lalaki. Kasi alam niyo sa sarili ninyo na high value kayo eh. Kaya hindi niyo kailangang maghabol. Kailangan isipin niyo na kayo ay lalong iiwanan ng isang lalaki kapag naghabol kayo kasi papakita yan ng pagiging low value. Kaya ngayon pa lang mas unahin ng sarili, mas irespeto ang sarili, mag-self-love. Hindi kailangan sa lahat ng pagkakataon maghahabol kayo para mahalin kayo. Tatandaan nyo yan. At kalimitan, lahat ng naghahabol, sila yung hindi binabalikan. Okay? So para maghabol sa iyo ng isang lalaki, kailangan unahin yung sarili mo. Mag-self-improve, magpaganda, mag-ayos, magpa-sexy, humanap ng magandang trabaho, magpayaman, lahat ng pwedeng makapagpataas, mag-improve ng sarili mo, gawin mo. At dyan magsisimulang maghabol sa iyo ang isang lalaki. So number 2, huwag mong patulan ang bawat away at tampuhan ninyo. Yes mga kamamay, bilang isang babae na high value, hindi naman kasi lahat ng away kailangan patulan eh. Piliin ninyo ang mga battles na kailangan nyong harapin o kailangan nyong patulan. Hindi lahat ng away, hindi lahat ng tampuhan pinapatulan. Sapagkat ang pagiging tahimik minsan, yun ang napakagandang gawin para ikaw naman ang habulin ng isang lalaki. Tingnan ninyo kung kayo ay madalas mag-away at bigla na lang napansin ng isang lalaki na bigla ka na lang tumahimik, hindi mo na siya pinapatulan, hindi ka na sumasagot sa kanyang mga sinasabi, may isip ng isang lalaki na parang nagbago ka na. Parang hindi ka na interesado sa kanya. At pag nakita o na-feel ng isang lalaking hindi ka na interesado sa kanya, ibig sabihin nun, nagse-self-love ka na. At pag nangyari yun mga kamamay, may isip ng isang lalaki na, bakit biglang naumay yun sa akin? Bakit biglang hindi na siya
nakikipagtalo sa akin. Doon makikita ng isang lalaki at maiisip yung halaga mo sa kanya. Okay? Kasi kasunod nun, possible, mawala ka na sa kanya eh. Pag nawalan ka na ng amor sa kanya, hindi ka na sumasagot, hindi ka na nakikipagtalo, nakikipag-away, kasunod nun, maaari ka nang umalis sa kanya. Kasi pag hindi ka na nakikipagtalo, wala ka nang gustong patunayan sa kanya. Ibig sabihin, alam mo na ganun siya. Wala na siyang pagbabago. Kaya matatakot ang isang lalaki kapag hindi ka na pumapatol sa bawat away ninyo, sa bawat tampuhan ninyo, kasi possible nun, maiwanan na siya. At ano ang natural na reaksyon ng isang lalaki kapag ganun? Biglang nakita niya na hindi ka na pumapatol sa kanya, hindi ka na nakikipag-away sa kanya, doon na siya mag-i-start na maghabol sa inyo. Bago pa mangyari yun, masesense na ng isang lalaki na maaaring mangyari ang paglayo mo sa kanya at doon ka na niya mag-i-start na habulin. Alright? So next, huwag mong ialay ang lahat sa kanya. Yes, bilang isang babae mga kamamay, kailangan limitado lang kayo sa pag-aalay ng kung ano mang meron kayo. Lalo na ang sarili nyo, lalo na ang oras ninyo. Tatandaan nyo mga kamamay, kapag masyado ang dami o sobra-sobra ang dami na ibinibigay ninyo na bagay sa isang lalaki, pagmamahal, oras, sarili, dyan po nananawa ang isang lalaki. Sabihin na natin nagbigay ka ng sobrang daming oras. Halos oras-oras tinatawagan mo, ina-update mo. Okay, message mo, minsan binibideo call mo pa. Darating ang panahon, mauumay yan. Masasakal yan. Parang wala nang bago. Parang wala nang balita sa lahat-lahat. Ibig sabihin, smooth na eh. Alam na niya kung ano yung magiging routine sa araw-araw. Ganito, ganyan. Pagdating alas 7, tatawag ka. Pagdating alas 8, mag-update ka na naman. Pagdating alas 9, magbibideo call kayo. Nakakaumay yun pagdating sa isang lalaki, mga kamamay. Kaya kung gusto nyo ng isang lalaki ang maghabol, kailangan hindi ka predictable. Mamaya, anong ibig mong sabihin hindi predictable? Kailangan hindi ka niya nababasa. Hindi ka niya nakikita na paulit-ulit lang ang ginagawa. Kailangan magbigay ka ng intense factor sa kanya. Kailangan hindi ganun daming oras ang ibinibigay mo sa kanya at inilalaan kasi nauumay ang mga yan. Nananawa ang mga yan. Pag nanawa ang mga yan, mafe-feel mo na lamang na hindi na buo ang pagmamahal nila sa inyo. Yung tipong dati-rate, sinasagot pa nila yung tawag mo sa kanya, ngayon hindi na. Ngayon, nagmi-miss call ka na lang kasi hindi niya na masagot eh. Kasi kahit kita niyang tumutunog yung cellphone, ayaw niya nang sagutin kasi wala naman siyang sasabihin eh. Wala naman kayong dapat pag-usapan eh, kamustahan lang eh. Alam na niya kung ano yung mangyayari. Masasayang lang yung oras niya. Kaya bago pa mangyari yung pananawa ng isang lalaki sa inyo, kailangan huwag maglaan ng sobrang daming panahon at oras sa kanya. Huwag mong ialay ang lahat. Kung maaari, hayaan mong siya ang magtanong sa inyo. Hayaan yung sila yung makadiscover ng ganitong bagay sa inyo. Basta at least, huwag kang magbibigay ng sobrang daming bagay, panahon, sarili sa isang lalaki. Huwag mong ialay ang lahat. Kasi masama yan pagdating ng hinaharap. Tatandaan niyo yan mga kamamay. Hayaan yung maging misteryosa kayo pagdating sa isang lalaki. Okay? And last, iwasan mong magmakaawa kahit mali na siya. Yes, mga kamamay. Sa sobrang pagmamahal, nakikita ko, nagagawa ng ibang mga babae ito. Yung kahit hindi sila yung may kasalanan, yung tipong kahit yung babae ang niloko, sila pa yung nagmamakaawa sa lalaki. Bakit yung kailangan gawin yan? Bakit kailangan yung i-value yung mga taong ganun? Mapanakit, tapos sila pa yung hinahabol? Sila na yung nagloko, pero sila pa yung i-value ninyo? Sila pa yung kinakatakutan yung mawala sa inyong sarili? Tama ba yon? Mga girls, mag-isip kayo, alam kong matatalino kayo. Kung sino yung mga taong nananakit palagi sa inyo, bakit sila yung ayaw nyong alisin sa buhay ninyo? Bakit sila yung mas pinapahalagahan nyo pa? Alam niyo namang sila yung nag-i-induce ng sakit. Sila yung nagsisimula ng problema, sakit sa ulo. Kung bakit ka ngayon lumuluha, kung bakit ka ngayon namamayat, nai-stress, ayaw kumain, ayaw lumabas ng kwarto, nagmumukmok. Uminom na lang ng uminom. Kaya please mga kamamay, alisin po ninyo, huwag niyong habulin yung mga lalaking ganyan. Okay, huwag kayong humingi ng sorry, ng patawad sa mga tao kahit sila yung nagkamali sa inyo. Matuto kayong hanapin yung inyong kapanatagan. Hindi nyo kailangan ipagsiksikan ng inyong sarili sa mga taong hindi nila makita ang inyong halaga. Okay? So, ganyang dapat kayo mag-isip mga kamamay. Hindi yung alam nyo nang kayo, hindi pinapahalagahan, patuloy pang pinagsisiksikan ng inyong sarili sa mga taong ganyan. Paano kayo sasaya?
Paano kayo liligaya? Masaya ba kayo sa ganyan? Ikaw mamay, mahal ko eh. Mahal mo nga, masaya ka ba? Mahal mo nga, mahal ka ba? Sakit, di ba? Kaya please mga kamamay, kung gusto ninyo na habulin kayo ng isang lalaki, huwag niyong habulin yung mga lalaking hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa inyo. Sa ganyang paraan, mas mataas pa yung porsyento na makita ng lalaki ang halaga mo dahil hindi ka naghabol sa kanila. So mga kamamayan lang muna mga bagay na kailangan nyong gawin upang maghabol sa inyo ang isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.